There are a million different places we could be tonight, where the feeling's not right and we can't see the light, but we would never go anywhere that would compromise us. The world that we live in doesn't seem to ever realize we do the things we do because we see through different eyes, and we don't think twice, and there's a choice before us. But if you feel like all you say is no, don't let go. And when we say no, then we say yes, yes, yes to happiness, and yes, and then yes, we say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good that we know. Oh, oh, because we're trying hard to do what's right, means we're gonna have that much more fun tonight. We only wanna be our best, so we say yes. So many decisions seem to come before us every day, in the words we say and the way that we try to obey, but we don't give a second look to anything that we shouldn't. It's not that we're following just because our parents said that we should, because we tried it out and we know that it's good, and every day we live and learn, we know we're growing stronger. To face each challenge with a firm resolve, to stand up tall, live each moment, giving it all, answering the call. Yes, yes, yes to happiness, and yes, and then yes, we say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good that we know. Oh, oh, because we're trying hard to do what's right, because we're gonna have that much more fun tonight. We only wanna be our best, so we Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing. You find rest from your worries, you find. Give us hope when hope is gone. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. I'm feeling when it hurts. Early Sunday morning church. As long as love, bibigyan kita. Basta't basahin mo, mulay-mulayin na. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Basta't basahin mo, i-upload.
Brothers and sisters, good evening! Luzon, Visayas, Mindanao, usapang RM na po. Kasama niyo pa rin po sa DJ Jazz at ang ating pinaka bigatin po itong bisita po ngayon. Walang iba po, na-assign po ito ng Quezon City Mission. Walang iba pong gwapo, no? Nakatabi ko po ngayon na kung saan po pinaka-legendary na return missionary dito po sa Cagayan de Oro East Stake, na kung saan po talagang maliliit pa kami ay nandyan na talaga ito si Brother Josel Arantilla. Palakpakan mo natin! Sa Kadagayan, nangaupang na naman. Ayun no. Kumusta Brother Josel? Agira ba po? Pero paano lagi mo lagi tayong buhok lagi. Nangapangan lagi tayo. Medyo kusgun kini mo imong tingog karon kay daghan kitag viewers nagiabangan gihapon atong bisita. Ikaw labi lagi ka grabe kay kagahi. Mag-face mask ako, mag-face mask ba kay pangabi lagi kay. Wag ka na mag-face mask. Magpa-implant ba? Yari ka! Ayun po, so sa ating mga brothers and sisters na nanonood po ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, ay paki-like at share po yung ating usapan po ngayon, usapang RM. So syempre si Brother Josel ay na-assign po siya sa Quezon City Mission. Anong year yun yung nag-mission ka sa Quezon City? 1997 na to sa 1999. 1997 to 1999. Ikaw na sipunon pag ana? Sipunon pag ikaw. O parang ano pa tayo nun? Parang wala pang kamalay-malay sa buhay. Sana all. Ayaw, di ba? O kumbaga ay talagang batang-bata pa. Wala pa talagang alam sa mga buhay-buhay kung ano yung buhay. Sana all. Ayaw, di ba? Right, so during that time, 1997 to 1999, yung nag-apply ka pa ng mission, ilang taon ka na nun? 19 years old. So, 19 years old. So, kung maalala mo yung event na yun, when you received that mission call, kinalahatan mo ba? Kasi nakakasanayan na kasi ngayon yung pagbabasa ng mission call, pagtanggap mo ng mission call is kalahatan. Or merong activity, or family day, or sa church lang, no? Binubukas yung mission call nila. So, sa'yo, ano yung event na yun? Na binuksan mo yung mission call mo? Ano yung ginawa niyo nun? Kung yung papa ko kasi, sila ang naka-receive. Sila yung naka-receive? Sila mismo nag-open. Sila yung nag-open? Uy, talaga? Ayaw, di ba? Tapos? Doon sa bandang malayo sila, sinabihan nila sa akin, Dong, sa Quezon City ka na-assign. Yun, no? So sila yun? Sila mismo. Ayaw, di ba? So saan ka during that time? Nasa ano ka? Murag namin activity yan to. May activity kayo? O sa seminary mo siya. Seminary. So, natanggap ng tatay mo yung mission call mo tapos binuksan na nila. Sila mismo. Walang ka-trilling-trilling ba? Ayaw, di ba? So, binasa niya lahat na ikaw na-assign. So, sinabi niya, na-assign ka sa Quezon City. Quezon City. That was full. Yung Quezon City na yun, full pa yun, di ba? Wala pang hati. Kasi ngayon, meron pang hati. So, buo pa yun. So, ano yung Preach My Gospel na? Or hindi pa Preach My Gospel? 1997, no? Hindi pa? Hindi. Missionary katungkuan ba? Yung daan. Yung old, yung parang memorizing. Yung parang may clip-clip na gano'n, kinislip kayo? Six discussion. 6 discussion. Yun pala yun. Yung dati. Missionary guide ang amugan. Missionary guide. So, hindi pa Preach My Gospel. So, kanang parang pa ng mampur ba? Ayaw, di ba? Karaan pa talaga. So, makaluma na way of teaching. Pero effective yun. Kasi effective talaga. Lahat, maraming nainganyo, maraming nakarinig, maraming nakarealize at na-convert during that time sa teaching na yun. Dati kasi, hindi pwedeng kailangan pa. Tapos yung first discussion, na mayroon ang book naman assignment, nandun. Pabalik sa second discussion book naman assignment, Moroni chapter, third Nephi chapter 11. After mag-discuss namin, saka na kami mag-proceed na second discussion. Okay. So, ano talaga, no? Ano yun? Parang hindi siya pwedeng, parang step by step. Hindi siya pwedeng, kung ito, ganun ka agad. Hindi. Step by step talaga. May steps talaga yung teaching nyo. Pero dati, kailangan talaga nila magbasa ng assignment. Assignment, okay. So,
Kung anuhin natin, no, ipaalala natin yung event na yun. When you receive that mission call na hindi mo binuksan, no, sila mismo yung bukas. Ayaw, di ba? Ano yung na-feel mo during the time na sinabi na tinawagan ka nun? Tawag yun or ano yun? Karaan yun eh. Oh. Wala lang. Ay, wala na cellphone dati. Oh, ano yun? Basta pag uwi ko lang sa bahay. Ginulat ka lang? Oh, yun so, pero sila yung nakauna? So, hindi pa, kurang buklat mo na, wala na, tapos na, basag. Ayaw, di ba? Sana all. So you are happy during that time when you received that call? Super. And you are excited? Pero, excited ako, pero medyo malungkot din. Medyo malungkot? Bakit? Bakit na malungkot nun during that time? Kasi, alis ka sa bahay niyo eh. Hindi pa ako umalis. Yung first time ko umalis yun sa bahay namin. Oh, your first time na malayo ka sa pamilya mo? First time yun. First time Dahil yun. lalo na ako, medyo ako eh. Yung close na close ako sa mama papa mo. No. Dalawa lang yung magkapatid. Dalawa lang yung Sister Joyce, di ba? Oo. Sister Joyce. So, nung unang araw ko sa MTC, yak na yak ako. Yak na yak ka. Super. Nakatingin ako doon sa mga CR, nakatingin ko yung bintana, pwede maliit. Yung unang nasa isip ko, 2 years. 2 years na kagad. Stupid. Ang tagal pa. Ayaw, di ba? So parang iniisip mo, parang mawawala yung 2 years na yun dahil nag-mission ka. Ayaw, di ba? So you've been... Pero that time, buko makapal. Buko na ba? So ngayon hindi na. Gwapo. Ayaw, di ba? So ngayon, pag-usapan natin, when you arrive in that area, in that mission, Quezon City mission, ano yung i-share mo yung best experience na hindi mo kaya? Kasi lahat tayo mga RMs, mayroon tayong mga special experience. So ano yung mga special na experience mo na hindi mo makakalimutan na pwede mong i-share dito that you have learned from it? Unang-una sa MTC. Sa MTC, okay. Doon ko na napaisip ba ito pala yung simbahan. Para kang bata bitaw nga inaalagaan ba. Una, yung medication mo. Medication, pagkain, vitamin. Parang alaga ka talaga ba? At nakasabi ko sarili ko dito parang siya. Yun hindi ko makalimutan. Yun yung parang na-feel mo. Para sa akin, sobrang napahanga ako sa pag-care ng simbahan. Ng simbahan sa akin. During that time. During that time. Alagang-alaga kasi tayo doon sa MTC. Kaya ang ginawa ko, bumawi ako. Bumawi talaga ako. Talaga? Pagdating ko sa field mismo, binuhos ko lahat. Binuhos mo lahat? Yung natutunan mo at galing? Hindi naman ako magtalino. Hindi nga ako mag-English. Diba? Quezon City yan. Quezon City, oo. Marami Amerikano. Unang araw ko sa field. Ano yung opinion mo? Amerikano? Si Amerikano. Elder McCammon. Unang araw ko sa field. Hilak naman ko. Iyak naman? Iyak ako. Yung kasamaan ko, yung companion ko, nakatingin sa akin. Umiyak din siya. Umiyak din? Parang naintindihan na yung feeling ko. Yung feeling mo. Pero napakagaling yung companion ko. Bumaway talaga ako. Kasi yung mission namin, Quezon City, kasi kamisyon ko siya Brother Echem. Brother Echem. Manny Echem. Pero ahead siya ng 6 months sa akin. Okay. So, bumaway talaga ako. Kasi yung mission namin, alam mo naman yung mission. May mga missionary rules. May mission rules. Mission rules. Katulad ng pagising ng umaga, 6:30. 6:30. Kailangan makuwi ka ng bahay alas 9. Alas 9, Lights off, 10:30. Every Sunday, fasting. Fasting, Lahat yun, pre. Perfect yun. So, pinirfect mo lahat yun? Yung, maliban lang sa nagpasting ako na nag-LBM ako ba? Nag-LBM ka? Na-close ko. At perfect yun. Katulad ng pagising ng umaga, 6:30. Perfect yun. Gising ng umaga, 6:30. Pag-uwi ng bahay, kailangan
9. Mhm. Ang unang nalala ko, yung companion ko, nasa ano kami, sa division yung, ano na ba? Nasa division yung apartment namin. Ang layo mula sa gate, mga 100 kilometer. Ano pala yan? 9:30 pala dapat kinuwi. Tapos? Yung companion ko, tingin niya sa oras niya, 9:15. 9:50. Kung lalakarin namin yun, hindi kami abot ng 9:30. Baka lumampas pa. Amo nagidagan. Tinakbo niyo. Para lang makaabot niyo 9:30. Exact. Para exactly. Makapunta na kayo sa bahay. Kasi ang kasasamuto kasi namin sa mission, obey with exactness. Yun. Oo. Ang muto namin dun. Kailangan eksakto. Pagdating ng 10:30, lights off na yan. Lights off na? Lights off talaga yan. Grabe sabi ko sa sarili ko. Ito pala din. Pero minsan, medyo na naibago ka po, meron, di ba? Oo. Pero sa Kadugayan, hindi mo namang naanad yan. Nasanay ka na. Nasanay ka na. Nakasanayan na. Parang madali lang hanapin yung investigator eh. Kasi para sa akin, ganun pala ipit na no. Kung nag-keep ka ng mission rules. Totoo. Parang madali lang hanapin yung investigator ba? As I understand, sa buhay sa mission mo during that time is you keep and follow the rules. Lalo na sa oras. Kasi sa pag-uwi, yung mission kasi is mayroong rules. Study time, companionship study. So all of those things ay ginawa niyo. Ginawa niyo talaga. It was good talaga. Maganda talaga. Yung book mo, natapos kayo ng 6 na beses sa buong mission. Yun. Balik-balik na. So, para sa akin kasi, minsan ako maging missionary. Oo. Minsan ako maging missionary. Then, tama naman, nagdalay ko na pa sa word. Human first word ba yun dati? Human first word, oo. Parang ako yung representante nila. Tsaka yung sa Panginoon. Kaya nilibos-libusan ko talaga. You do all your best. Oo. Talagang, sabi ko nga, minsan nag-iisip ako. Sana doon na tayo namatay, ano? Sa mo. Ayaw, di ba? Bilis ka. Diretso na. Oo na eh, kasi alam mo naman, parang ano na eh, di ba? Obey with exactness nga. Obey with exactness, so. Yan talaga ang yun talaga ang gibuat na ko sa akong mission. Kahit si Bishop Manny. Si Manny. Matindi din yan. HM. Grabe yan, hindi din yan. Kasi sa mission kasi namin, parang ano kami, tutulungan. Minsan mayroon namang alitan pagka lipas ng araw. Pero may buho ka pa nun. May buho ka pa nun. Sobrang kapal. Ayaw, di ba? Sana. Dito sa larawan na ito, ayun, gwapong-gwapo talaga. Yan sila first companion ko yan. Ito yung first companion mo. And then, this bata, itong mga batang to, ay, anong storya nito? Sa picture nito? Yang si sister, ano yan? Yung husband niya yung member. Yung husband niya yung member? Oo. Si sister, ano yan? Yung business niya, naggawa siya ng tinapa. Kasi iba yung tinapa sana eh. Smoke fish. Nagagawa siyang tinapa? Oo. Smoke fish ang tawag sa kanila yung tinapa. Sa atin, nakalagay sa ano? Sardinas yun eh. Sardinas, Sa iba-iba yung tinapa. Remember si sister, hindi ko makalimutan sa kanya. Nung dinala namin siya sa temple for baptism. Ang sabi niya, hindi ko makalimutan. Mura daw siya nagpasok ng langit. Yun, Mga tao na po dito. Binay ko ng istorya, kahiyom. Para siya, marasok ko na siya. Panang, yung feeling, hindi niya describe. Yung gusto niya, yan, yung nagtumpulan. Yan ang sister. Muna hindi ko makalimutan. Yan ang sister. Ito siya na sister. So itong mga anak niya is sabay niya na nabinyagan. Ayos. Naalala mo pa yung apelyido nila nito? Hindi na. Nakalimutan ko na. Sobrang tagal na yun eh. 1997. Naku, sino pa naman makakaalala dyan? Tingnan mo 1997. 2007, 10 years. 2017, 20 years. Almost 30 years na. Sobrang tagal na. Oo. Dito pa nga sa larawang ito, may buka pa. Ito. Sino kaya to? Ito yung mission president mo ata, no? Hindi. Couple missionary to. Couple missionary. Couple missionary. Yung companion ko, Sailor Morin yan.
Ito yung taga-Iligan. Taga-Iligan. So, that time, zone leader ako. Zone leader ka. Zone leader ako dyan. Kasi ganito yan. Mhm. Kasi, bago ko umuwi, ginawa na akong zone leader. Ginawa kang zone leader. Mga 3 months before ko uwi, apat yata. Ilan kong itawag zone leader. Medyo nakuhan ko na tawag ka na? Nahadlok ko. Kasi wala mo zone leader dito ng mga Pilipino. Kaya Amerikano. So, Filipino, ikaw yung first na. First time. Kami ni, kasi pag uwi ni Brother Etienne, naging zone leader ako. Pag uwi niya. So, ang nangyari, instead na uwi ako ng January 20, 1999, pinauwi ako ng mission president ng March 6. So, extended ka? Sa mission mo? Na-extend ka pa during that time? Sabi niya, tinawagan niya ako, Leader, kila ba sa'yo kung uwi ka, instead nga uwi ka sa January 20, March 6 na uwi. Umay ko agad. Mas extended? 1 month ng extension nun? One month kapin eh. 1 month kapin? Oo. Almost 1.5 kasi yata. Yun. So, yun. Kasi yung mission para sa akin, parang ano siya? Parang yung ang blessing sa mission kasi parang yung personality mo ba? Build yung personality mo. Makatulong sa'yo ba? Yun ang kagandaan sa mission. Imagine, araw-araw kang magkipag-usap sa tao. Minsan pa, kahit yung problema nila, mapipil mo. Mapipil mo. Yung bigat, yung bigat ng na-experience nila. Ganun yun. Minsan pa, minsan nga, naiyak ka para lang sa sitwasyon nila na ano. Yung problema nila, parang gusto mo makisabay or makiramay sa lahat ng ano na yun, sa Quezon City. Ganun yun. Nakailang area ka sa Quezon City, kung maalala mo? Tagal na. Maalala mo kaya yun? Novaliches. Novaliches, After sa Novaliches, assign ako sa Morong Rizal. Morong? Uy, assign ka ng Morong? Pagkuman sa Morong, Malolos, Bulacan. Malolos. Assign din ako doon, sa Malolos. Caloocan, yan. Ngayon, last, Purview. Yun yung Purview, yung hindi ko talaga na-assign during that time. So, pero sa Malolos, Bulacan, ano may doon? Kasi yun, dati yun, under yun sa San Fernando Mission. San Fernando? So, binigay siya sa Quezon City. Yung Malolos? Kibali. Okay. So, ang nangyari, si Brother Etienne, siya yung parang tinawag namin siyang hilaman eh. Bakit? Siya yung pumunta doon, kasama ng mga missionaries. Siya ang leader doon. Okay. Then sumunod naman kami. Okay, so talagang... Yun ang nangyari doon sa Malolos, Bulacan. Kaya, nakisin doon. Naalala ko, nakapunta ako, na-assign ako ng Malolos, talagang sobrang ganda talaga. Ganyan, kinikilang kita mag-Tagalog, mag-Bisaya ka? Mas maganda kasi mag-Tagalog tayo kasi yung mga viewers natin, Quezon City, kasi yung natin, viewers is mostly from Luzon. Lalong-lalo na yung viewers natin ngayon, si Arian Ilustrisimo, nasa ngayon, sa Caloocan. Caloocan Films mo. Ayaw, di ba? Sana all. Nakalimutan ko na saan sila ngayon. Mamaya po, brothers and sisters, pag-usapan po natin yung tungkol po sa pag-uwi. Kasi pag-usapan natin yung mission. Marami talaga tayong magpapag-usapan. Ang na-learn ko doon sa sinabi ni Brother Josel is talagang stick to the rules. Parang kumaga, paminsan lang ka lang mag-mission. Yung rules na yan, kailangan sundin na yan. Kasi when you keep the rules, when you follow the rules, blessings will come. And then you will do your magagawa mo yung mga imposible. Kasi gano'n na sabi ko kanina. Ang dali lang investigator lang lumalapit sa'yo. Yun, totoo yun. Pag mag-keep ka ng rules. Meron ko isang example. Sa Malolos, Bulacan. Kami, naglakad. Meron kami nakitang taong nakaupo sa labas. Pasok kami. Sinabi ko kami, kayo ba sa'yo, magturo kami. Parang ganun ba? Sige, pasok. Pasok niya. To make the story short, ito nga pamilya, binyagan sila. Nabinyagan sila? Pero,
born Methodist sila. Methodist? Unang discussion namin, nung brother, ano ba religion niyo? Born Methodist kami. Ako parang yung upuan ko parang pinaganon-ganon ko ba? Para paatras-atras ka. Debate. Naisip mo, debate yun. Tinawag niya ang asawa niya. Born Methodist din. So, alam mo, first discussion. Tapos, book ko muna assignment. Pagbalik, basa brother? Basa. Second discussion. After second discussion, brother, magpabili ko kayo ng simbahan. Sabi ko, walang kayo napirap ba? In short, nabinyagan. Nabinyagan? Naisip ko, kung pala pag magkita mission rules. Yun. So, brothers and sisters, no, I really understand yung sinabi ni Brother Cecil. When you keep the mission rules, maging possible yung imposible. Totoo, yung may hirap, talagang magiging hindi dami mahirap. ko experience yan. Dami. Kahit sasabihin ko isa-isa. Pero yung oras mo. Yung limited lang yung natin oras. Kaya minsan yung mga youth, pag may pagkatama kong mag-advise, obey mission rules. Yun lang whether talaga. you like it or not. Minsan, iba naman tayo eh. Meron naman tayong gusto, meron lang hindi. Minsan, hindi natin kaya, hindi natin. Yun talaga. Obey with exactness. Obey with exactness. Yun talaga yan. Marami tayong viewers. Meron tayong mga viewers dito. Sabi nila dito, Yahak, Gwapuha, Ani. Uy, ang gwapo sabi ni Gian, no? And then sabi ni Vic Shu. Shout out kay Josel, my idol. And then sabi ni Gian, mura lagi si Direk Ramsey. Yun na, Direk Ramsey na. Yun na yun. Ayaw, di ma. Jason Statham daw yung gusto niya. Ayaw, di ma. Sana all. Sa mukha. Sabi ni Arian Illustrissimo ay naalala ko kwento ni Elder Antilla dati na exactly obedient sila. Kailangan nila tumakbo pa uwi para maabutan ang curfew nila. You know. Yun lang advice ko. Obey with exactness. So sabi ay, tanungin mo pa yan si Brother Chim. Oo. Sabi ni din dito ni Vic Illustrissimo. Kwento ni Elder Rantilla, hinabol daw sila ng manananggal. Hoy! Hinabol kayo ng manananggal? Ayaw, di ba? Kasi magwapo kasi kami, babae. Ang manananggal habang naglalakad sila pauwi. Buti, pauwi. Buti na lang, sila nakain ng, buti na lang hindi sila nakain ng. So, ibang aswang siguro to. Ayaw, di ba? Kasi magwapo kasi kami. Alright, so brothers and sisters, sa ating pagbabalik, kung meron kayong gustong itanong sa ating guest po ngayon, na si Brother Harantilla or aka Elder Harantilla before sa Quezon City, pwede po kayong magtanong dyan po sa ating comment section. Magbabalik po tayo dito po sa Usapang RM. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
mayroong sigla ang lahat, walang kalungkutan, lubos ang kasiyahan, himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, ayawin ang simoy ng hangin. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. And we are back, brothers and sisters, sa Usapang RM. Kasama niyo pa rin po si DJ Jazz, ang ating pinakagwapong guest po ngayon. Walang iba po, si Brother Josel Harantilla, ang pinaka-legendary na master po dito po sa aming steak po sa Cagayan de Oro East Steak. And now we're talking about kaina, yung about mission experience po. Kasi marami kang experience talaga, no? Nag-off-air po kami kaina, no? Ano tayo? Parang medyo nag-rest po tayo kaina. Si Brother Josel, marami siyang na-share, Iba talaga yung OV. OV ba yan? Obey or obedient? Ano ba yan? Obey with... Obey with exactness. Yun. Ano ba yan? Yung sa Sleeping Warriors. Ayun. Ayaw, di ba? Iba yung sinabi ko, ubi. Yung ubi. Ubi. Yung ubi na pagkain. Pang Christmas yun. Ayaw, di ba? Yung ubi. Obey with exactness. Ayaw, di ba? Right, so now, no? Tapos na yung mission. Yung before pa ba nakauli ka sa mission, yung before ka nakauwi, no? Yung pauwi na lang, mga one day na lang. Pwede mo ma-share, ano yung ma-share mo doon ba? Yung last day na mo sa mission, what did you feel? What are those feelings na na-feel mo? Yung last day mo na Parang ayaw ko umuwi. Na-feel mo yung parang ayaw. Kasi mukhang nasanayan mo na yung gawain siya sa mission. Siyempre, 2 years. Pero ako magawa, kailangan ito uwi. Wait talaga. So, you've been thinking na ayaw mo umuwi during that time? Pwede ba lang extend ako ng pwede ko na 1 year, gano'n? Talagang gusto yun pa. So gusto mo talaga ma-extend ng 1 year during that time? Hindi naman. Ayaw, di ba? So, alright, so... Hindi, alam mo naman. Pero kasi nasanayan mo. Nasanayan mo na. Para, mostly kasi sinasabi din yan ng mga pauwi. Yung mga umuwi na, tapos they do their best sa mission, and parang they feel like, parang gusto nilang manatili. Na-feel ko rin yan, yung parang gusto ko manatili. Now, so ngayon, parang ayaw mo uwi. Yung nandito ka na sa field, nasakay ka ng aeroplano, pag uwi mo, umika ba yung pagtanggal ng name tag mo is, did you cry out loud or tears na tumulo or ano yun? Ano yung feelings mo, no? Yung tinanggal na yung name tag mo, yung autoridad mo, pagiging missionary? Wala lang. Normal lang. Wala lang. Parang accept na realidad ba? Kasi ganun. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Normal lang. Ang isa lang naalala ko, bumalik ako sa higaan ng Kawayan. Kasi yung bahay namin, Kawayan, yung karte. Tigas mo? Matigas na kasi, wala nang kutsyon eh. Wala nang kutsyon. Then, nagpunta ko ng TV. Medyo alangayin ako maglakad mag-isa. Pero nasanay na rin. Pero masaya ako nakita ko yung Panibago ko talaga sa buhay na ba? You're adjusting na naman. Kasi nasanay ka na dun sa 2 years. Na-adjust mo na yun eh. Kasi pagpunta mo, naalala ko kayo na, pagpunta mo sa mission, sa NTC pa lang, iyak ka ng iyak. Parang gusto bumalik, di ba? Pero nung nandun ka sa mission, iba na naman yung yung adjustment. So parang ayaw na naman umuwi. So iba talaga. So yung pag-uwi mo, do you have plans or specific plans na ginawa mo, yun yung sinunod mo? Ano yung ginawa mo sa pag-uwi mo?
Yung mga target mo. Kasi bago ako nag-miss siya, may girlfriend ako. May girlfriend ka. May girlfriend ka nun. Yung kapatid ni Palapar. Okay. Balapar. Ang apelyido. Doon din siya nasa Quezon City. Quezon City din. Balapar. Dahil nagkita kami, nilipat siya namin sa school. Okay. Kung hindi ko makalimutan. Dahil pag-uwi niya, kasi yung babae mas early away. Ito yung mansion. Nagkita kami. Girlfriend ko pa rin siya. Girlfriend pa pag-uwi niyo? Oo. Pero, umabot sa sitwasyon nga, talagang plano ko mag-asawa. Plano mo talaga? Kasi, ganun talaga yung ano. Pero hindi kami nag-work out. Hindi kayo nag-work out ng girlfriend mo? Nagka-iwalay kami. Alright. So, ayun. Kasi tumira ko sa ibang wala pa ko yung after kami nag-break, wala naman po ako nilagawan pa. Wala ka nilagawan? Sa time na yun. So, ako, mahilig kasi ako sa mahilig ako sa skills. So, yung target mo during the time, skills talaga? Oo, mahilig ko sa skills. Anak ko ng pwede makapag. Aral din ako sa SIAS, pero mas hindi ko maghanap ng pera ba. Yan ang ko yun pinaaliwan ko mo. So nag-ano ka ng skills? Skills like talaga. Frame dati nag-frame ako, framer, mga stitch. Mas gusto mo kumaport lagi that time. So parang inuna mo talaga yung career mo talaga kung ano yung dapat para sa'yo. Yung work talaga yung target mo. Pero naisip mo ba, kasi kadalasan kasi mga RMs, naisip nila kasi, ito lang yung tanong ko naisip mo ba or nasa brain mo ba during that time na kailangan mong yung magiging partner mo in life is return missionary? Naisip mo ba yun? Kailangan talagang RM, so ano inisip mo during that time? Sa akin, kahit ano dili. Hindi mo nainano talaga. Kahit ano. Kahit basta member lang. Nasa member. Kasi goal ko kasi temple marriage. Temple marriage. So wala ka nang pinipili kung RM mo yung babae na yon or hindi siya return missionary. Kasi yun ang basta yung goal ko. Yun. Temple marriage. May nagtanong dito si Vic Illustrissimo. Tanong po niya is, ano po yung na-develop na Christ-like attribute nyo habang nasa mission kayo na makonsider mo na strength mo ngayon? Ayun, tama. Strength mo at hanggang ngayon, strength mo pa rin ngayon. Yung Christ-like attribute na na-develop mo. Na ginamit mo pa rin ngayon na naging strength mo. Patience. Yung patience. Kasi bilhin mo naman, hindi ko alam kung magandang huwaran ba ako kasi nakasawa ko 40 edad ko. Imagine. 40 na no? 40. Ako nag-asawa. 40 years old na po. Tama po yun. Alam nyo ba na si Brother Josel is siya po yung legendary na single adult during that time, no? Kasi nakauwi na ako ng mission 2009. SA pa rin po si Brother Josel. Ayaw ba? So SA pa rin siya. Doon ka muna. So SA pa rin si Brother Josel during that time. So mahaba na panahon, no? Na naging ano ka. May tanong dito sa area na, may tanong ako kay Elder Hamantile. Can you share po kahit isang miracle na nangyari sa mission niyo na alam ko marami pero I would love to hear it. Ano yung mga miracle daw? May mga miracle bang nangyari during that time sa mission mo? Event? Pwede siya investigator. Investigator? Miracle. Kasi mayroon kang investigator nga family of 10. Taga Caloocan. 10 sila? 10. Family of 10. Bago pagdating ko, 3 days ago, na-meet siya sa missionaries. So, dahil family of 10, umabot ng time nga sa sige na mo tudlo sa ila may inyon nga. Lord, hindi magtulungan sa simbahan. Kung ano yung namulata namin, doon kami doon sila mamatay ba? Doon na sila mamatay kung ano yung ginagisna nilang religion. So, ginawa namin, kilamasayo na balik na kami dito, araw-araw. Balik kami kasi araw-araw. For 15 minutes,
For 15 minutes, no? Oh, ano kami dun? For 3 months. Ganun pa yun ano nila. Pabalik-balik kayo sa pamilya na ganun pa yun. rin. Kahit yung Zoom leader, kahit yung i-drop niya Elder. Para na ano yan. Hindi na pwede yan. Pero iba yung kutub ko. Talaga iba yung kutub ko. Elder, ako ang senior dito. Hindi natin yan tatantanan. Hindi natin tatantanan, during that time. Tapos, ang nangyari, 2 weeks ko after nalipat, nabinyagan sila. nabigyan sila. Sabi, 1 year ko, gikan pag-uwi, nakareceive ko ng sulat na send sila ng tempo. You know? Sabi, iyak na iyak ako, Brother Josh, hindi ko hindi ko mapigilan yung ko buhat. Whole Family. paper, family sila, family of 10. Nabinyagan sila, family of 10. Para sa akin, mag-consider yun as Miracle, Kasi paulit-ulit kayo doon eh. Parang wala kayong pigil na bumisita. Last year lang, nag-message yung isa sa anak nila. Na, Brother Rancilia, yung anak ko, nag-mission na. So talagang nag-remind sila. Last year, nag-visit sa akin. Nag-mission na yung isang anak nila. Yung isang anak sa yung distrito namin. Yung dati, anak na. So ngayon, alam mo naman. Para sa akin, ganun pala epekto yung ang Ebanghelyo. Ebanghelyo. So ang milagro naman na makonsider ko sa life. Hindi ko bumitaw. Hindi ka bumitaw. Kasi alam mo naman, hindi ako ninyo talagang hindi ka bumitaw na sa goal na yun. Nga mag-temple marriage. Na mag-temple marriage, makasal sa templo. Yun yun. Pag-usapan natin ngayon. Yung goal na yan, Kasi talagang 40 years old na po si Brother Josel na naikasal sa Pero temple. huwag yung gayahin, ha? Huwag niyong pong gayahin yun, Hindi, ayaw, di ba? dapat talaga mga kayo, pag-uwi. Dapat. Sa lahat po ng mga RM, hindi lang po kayo nag-iisa. Si Brother Josel po during that time, talagang 40 years old na po siya na naikasal sa templo at nakahanap po ng kanyang mamahalin. So bakit laging tumagal yun? Bakit tumagal? Ayaw, di ba? Kulang Brother Diyos? Oo. Meron ka namang, charisma, meron naman, di ba? Talent. Oo. That? Hindi naman yung mukha ko, medyo ayaw, di ba? Pero bakit yan tagalan? Guwapo, pero uso, di ba? Pero bakit kinatagalan, yung mga ganong proseso? Hindi ko alam. Kasi nangligaw naman ako eh. Nangligaw ka naman? Marami na ako niligawan. Nakapagtaka lang kasi ayaw nila sa akin. Ayaw nila during the time. Meron namang gusto sa akin. Meron namang babae na gusto sa akin. I-support ko. Pilitin mo. Hindi mo naman pwedeng pilitin na ganyan-ganyan. Pero ang bilis ng panahon, Brother Josh. Kaya sabi ko, yung advice ko sa mga essay. Sa mga essay, Talagang ang bilis ng panahon. Hindi mo akalain na umabot ka sa ganun. Bilis eh. Pero yung sabi ko sa inyo, hindi ko bumitaw. Ang mga ginawa ko, hindi ko talagang nagsisimba ko pala. Patuloy na pumunta sa church. Yung calling ko, talagang nag-work talaga. Nag-work out talaga. Nag-work out yan. Dahil yung mga banding ko sa mga friends, like mga Berlan, Orlis, Dado. Kayo, basta yun sa mga key factor ba? Key factor na nanatili ka sa simbahan pa rin. Kahit sa ganong kasi nakita ko dati talagang pag uwi ko sa mission, nandun ka pa rin, SA ka pa rin. Naunahan ko pa si Brother Josel po, brothers and sisters. Talagang naunahan ko. Pero, we could say, alam niyo naman po, brothers and sisters, talagang hindi natin maano talaga yung taong ikakasal kung saan po, Kasi yung lalong-lalo sa mga return missionary, huwag kayong magiging mapuwersa. Yung talagang darating talaga yung panahon na yung panahon na yun is para sa inyo. Kahit yung mga friends ko, yung papa ko, yung mga kaibigan sa simbahan, kahit yung parents ko, parang nawala na pag-asa. Alam mo ba? Sinabi nga ng tatay mo dati, nakapangalawa na siya pero ikaw wala pa. Ayaw, di ba? Hindi ko alam kung ano ba ako? Hindi ko alam kung pihikan ba ako o diba? Pero ano kaya Ano kayang dahilan nun? Bakit tumagal, Hindi yung tanong ko bakit tumagal gano'n? Isa lang masasabi ko, bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. And then, dumating na ito. Itong larawan na ito na makikita nyo po, brothers and sisters. And then, dumating na ito. Yung big event na ito. So, paano ito nangyari? What are those, anong ginawa mo para makuha mo yung matamis na oo
sa sister nito? Ganito yan. Mhm. Hindi ko, siguro plano ng Panginoon talaga. Mhm. Mhm. Kasi nakita siguro niya nga, mama ko, Mhm. ko, maramang sa kong ginawa masama eh. Mhm. Merong isang bisis, nag-pray ako, Mhm. bigyan mo na lang ako ng asawa. Mhm. Yun ang prayer ko. Siguro, just a simple prayer lang. Mhm. Kasi umabot siguro sa time nga, ginawa ko yung prayer kasi alam mo naman, kailangan tayo mag-asawa eh. Mhm. 2 weeks, nung time nga na-meet ko si sister, Mhm. nagsimba yan sa ward natin. Oo, si sister, oh. Galing din siya ng mission. After a month niya nag-RM, nagtrabaho siya sa Cagayan, Mhm. then every week, umuwi siya sa Valencia. Mhm. So nung time, nahirapan na siyang umuwi kasi parang pagod siguro. Mhm. Subukan niyang nagsimba sa Sa lapasan, oh. Saliyang nakita ko siya. Nakita kayo. Mahabang buhok. Mhm. Kasi doon ako naipos nakaupo sa likod eh. Mhm. Doon siya sa harapan. Mhm. Napansin ko yung haba ng hair niya. Haba ng hair, yung Parang bago yan ah. Mhm. Parang bago yung Mhm. ano yan. Yung ano ba? Likod ba? Mhm. Tapos Pag tayo ng ganon, bago na. bago. Maganda. Sabi mo, siya, diba? Nilapitan ko siya. Napitan mo. The moment na i-shake ko yung hands niya, Mhm. sabi ko sa sarili ko, magminyo na gig ko. Oh. Mujud. Mujud. Ano ko, sabi ko ko, mag-shake na ko siya hands. Mhm. Mga na ganyan tayo magminyo. Nandyan ka na naman, pasaya. Unang tingin niya sa akin, parang angkol. Walang iyak. Ayaw, di ma. Sana. Kasi, alam naman ko din eh. Sabi daw niya. So yung unang tingin niya sa'yo, wala siya naisip na something spark during that time. Pero sa'yo, ito yung tugtog. Nandyan ka na naman, pasaya. Pero sa kanya, iba na yung tugtog. Then, siyempre, alam, kasi iba kasi ako pag hindi ka. Gusto ko magpaalam sa parents. Di, baka siguro, di ba ito yung tugtog mo? Yung nakita mo siya, ito yung tugtog. Nandyan ka na naman. Pero kay sister, yung nakita kanya, ito yung narinig niyang tugtog. Ayaw, di ma. Right, so doon na yun. So doon nag-start yung nakita mo siya sa chapel. Sa Lapasan Ward yun, di ba? Lapasan Ward. So, And then, so paano yun? Nag-start na yung ano mo, tirada mo? Wala pa. Hindi pa. Wala pa. Hindi pa nag-start yung Nangyari tirada mo? doon, parang ano ko eh, parang nag-assume ba nga mag-asawa na? O mag-assume ka na? Parang ganun ba? Pero hindi ko alam sa kanya. Pero yun lang ang feeling ko. Yun ang na-feel ko. Yun yung feeling mo sa kanya. Baka yun yung answer. Oh. Answer prayer. Pero wala ko para sa akin, as time goes by, kasi napansin ko, parang every other week yata sa magsimba. So yung time na magsimba na po siya ulit, ang ginawa ko, na bumili ako ng flowers? Hindi. Yung polo? Yung polo. Napapagits ka kagad? Yung unang nasa isip ko, punta ko ng Mercado. Kasi may mga shoes doon ako okay ba? Sa Kugol ka pumunta, hindi ka sige sa ano? UK ba? Alam mo? Ano nangyari? Habang tingin-tingin sa sapatos nga pang chicks ko naman. Sa dinaming tao sa Kugol. Hindi ko na malayan ang nasa akong sa kilid mo. Sa sister. Nandyan ka na naman, pasaya. Pagtingin ko ng ganun ba? Nasa Kugon kayo na, nasa Kugon. Nag-uukay ka ng damit. Hindi na ganun ako. Nagtingin, sapatos pa. Sapatos pa. Tingin-tingin ako sa sapatos. So ako doon, Sabado yun. So galing heavy yun. Heavy nga. Parang amoy pa yun. Kasi alam mo naman yung trabaho natin eh. Di ba? So, ko doon. Naka-working gears pa. Working gears. Pagtingin ko sa kilid, Brother Joas, sister.
Siya na yun. Nandyan ka na naman. Pinagtagpo ng tanghana. Pero yung music niya, yun nga, yung Nandyan music ka mo, na nakikita mo siya. naman. Pasulap-sulap. Pero sa kanya, so yun na yun. So yun yun. Nakikita kayo nun. Napangag naman na. Tulad pa, hindi ba? Tanong nakabarko. Ayaw, di ba? Sana all. Yari ka! Yari ka! Oo. Ano ka po, di? Yun na yun, Adili, akong gibuhat. Ako sang So nagulat ka. Nagkano ka ng sapatos, nandun siya. Siya din, namili niya siya ng sandal. Okay. Talagang Talagang ano talaga yun. Pinagtakda na talaga yun ng tanghana during that time. So ako sang gibuhat ko, Mhm. ay sister, ano siya? Siya, ay brother. Ikaw, lahi na akong Brother pa yung sinabi niya. brother Hindi Papa Josel. Si Papa na ngayon eh. Nandyan ka. Doon nag-start. Oh. Doon nag-start. Yung ano namin. Saban, ganun. Yung first, yung Casual conversation ito. casual conversation, yun ang unang date din namin. You know? So, Kumain kami sa Jollibee, pero yung attire ko, working years. you know? Nandyan ka na naman. Pasulap-sulap. Yun yung first date niyo. Dinala ko sa doon sa SM, SM. pero kinabahan siya sa akin. So, bakit siya kinabahan? During Kasi that time. sabi ko, sister, samahan ako doon sa SM. Malapit lang yun. Oh, so, Pero siya, hindi, alam mo natin, sa sige, balik-balik, magduol na. Layuan dahil siya. okay. Layuan siya sa SM. Kasi masakit siya sa akong motor, medyo palayo, gamay. Hmm. Doon din may date ko na sa istorya. date ka. Doon na yun. Sige, na-sense niya akong tuyo. Sabi, Ter, butan man kay ka. Yan akong giunan daan. Hiya. Tapos yun sa akong naong. Pero, Sila, ang tingin niya sa mukha. as time goes by, ako hinan nga, sister, pwede ba kong bisita sa inyo? Yun na. Pagkapos yung balay. Gusto ko magkipag-ilat yung papa. So, wala naman ko yung mama. Nalagod ko sila balay. Pumunta ka sa bahay nila talaga. So, wala ka pang sinabing, I love you. Wala pa. Wala pa talaga. So, parang casual na pupunta ka dun sa kanila. Oo. Talagang Parang normal lang. lakas loob talaga ako. Lakas loob ka. Ang layo na. Saan yung area nila? Balinsa, San Isidro. Sa layo. Ano yung probinsya yun eh. Naku, ang layo nun. Cagayan to Valencia, 120 kilometers. Which is, Valencia City yun. Pero, from Valencia to kanila, 15 kilometers pa. Ang layo. Ganon mo tinawid at pinakita sa kanya yung pagmamahal mo kay sister talaga during that time. So, ang unang nangyari, na-meet ko yung Parents. mga kapatid niya. Kasi siyam kasi sila magkapatid. Yan sila. Na-meet ko yung papa niya. Super bait ng papa. Ayun. Alam mo, doon ako natulog sa living room. Yung papa niya, inabangan akong gumising. Pagising ko, super bait talaga yung papa niya. Pero although hindi member yung papa niya, kasi siya lang member. Okay. So, dinala niya ko doon sa, parang tambayan nila doon sa baba. Kapag stress, sa ko, Korea. Butang ginatawa ba yan? Super butang ba? Retired police yung baba. Retired police, oh. Then, umabot yung panahon na nanangid ko siyang papa. Bakit ka? Tinapat mo talaga yung papa niya? Call. Never did call. Nanangid ko siya. Mangulitaw ko sa imong anak. Yun na. Pas ako, to the respect sa friend. Ay, okay lang na sa ko. Ay, problema na. So, hindi kanya wag. Kasi, walang ganyan. Although yung papa niya, kasi yung mukha mo naman, parang yung mukha ko na. Ayaw, di ba? Sana all. Wala pa lang rin yung suspect. Kasi sa trabaho ba? Tapos, Kasi, alam mo naman, ako kasi Diyos. Pagpagod ako, parang lasing. Kasi yung napagod. Ayaw, di ba? So, yun na yun. Nag-ask ka ng permission sa kanya na liligaw ka. Tapos, pumayag yun ba? Pumayag siya. Pero yung mga kapatid niya, dudang-duda sa ako sa akin. Kasi parang, 40. Baka may anak yan. Baka may ganito yan. Pinatunayan ko talaga. Pinatunayan mo sa kanila.
Challenge ko pa yung wife ko ngayon. Challenge mo. Ito na lang. Para maalis yung pagdududa ng pamilya mo. Sabihin mo sa papa mo, papunta doon sa Isuzu ba? Isuzu, Imipas, Ipagtanong ako dyan sa may sikat, sino yung anak ni Ital? Ayaw, di ma! Nagdadriver ng sikat. Oo. Na-sense ng asawa ko, parang ginawa nila. Doon din, kampante nila din. Ginawa nila yun, pumunta sila doon. Yun daw. Ano talaga sila doon? Nag-survey sila doon. Super bait. Super bait talaga. Mga taga Believe ako sa attitude nila. So, doon na yung mga in-laws ko, wala ko masabi. So, doon na nag-start talaga si sister. Wala pa noon, wala ka pang inaano na talagang gusto, parang 100% na I love you na, wala ka nang sinabi noon. Kailan yung... Sinagot niya ako. Yun na yung event na yun Namit ko siya September. Tapos... Sinagot niya ako December 25. Ano yung yun pa rin na taon na yun? September, tapos December ka niya sinagot. December 25. Naku! Parang regalo pala yun sa'yo. Parang ano pa, yung maba pang proseso ko, parang pumalik-balik pa ko doon. Paano yun pa yun? December 25. Anong event yun? Ano yun? Tinawagan ka niya na, yes! Hindi, doon ako nag-Christmas sa kanila. Doon ka nag-Christmas. So, paano yun? Paano yung diskarte mo na nasabi niya na, yes, pinatanggap ko? Ano yung story? Parang, di ba, alam mo na yung manggigaw Sabihin mo lang, mahal siya. Siyempre, sinagot niya ako. Yun. Nandyan ka na So, ibig sabihin, yung sinabi mo na ganyan, yung kasi alam na yan din babae. Kasi kaya mo ginawa yun, effort, di ba? Kasi during the time, may effort ka na So, talagang yun na lang ang ano na lang yung time na sasabihin mo, saka yung time na sasabihin niya. So, during that time, yung sinabi niya, yung mga bagay na yun, yung sounds na ito, pinalitan na niya. Ito na. Parehas na kayo. Hindi na ito. So, December 25 na inano ka niya, na sinagot ka. Official na yun, hindi pa. Official seal na yun. May seal yun na talaga. So, yung feeling mo nun, talon-talon ka nun, para nakahuli ng malaking isda. Talon? Ayaw, di ma! Yung sinabi kong mag-asawa na ako, talagang tudo na yun. Tudo na yun? Pero alam mo brother, yung plano ng Panginoon, bigay talaga niya siya. Bigay niya talaga? Hindi naman ako nag-expect na bigay niya sa akin yung ganun babae. Pero, yun. Parang itong taon na ito, nasa picture, anong... Parang akong nanansisik siya, parang nadagalan ng alkuba Ito anong event to? Anong taon to na kinasal kayo? December 28. December 28 ito. 2017. Okay. Pati ito. Ito yung kasama na yung tatay mo. Na hindi na kasama yung mama at papa niya dito during the time. Yan dalawang kapatid lang niya. Dalawang kapatid niya. Yun ang kasama. So, kasi hindi ka sila member kasi. Okay. Kasi si sister, doon niya na-member sa Malaysia. Sa Malaysia? Doon siya na-member. Doon din siya na-assign. Doon din siya nag-apply ng mission. Doon siya nag-apply ng mission. Tapos na-assign ulit, Quezon City, di ba? Pinili niya ma-assign ng Pilipinas. Pinili na i-assign ng Pilipinas. Siya rin ang pinakaunang missionary sa Malaysian branch na nag-apply ng mission. Nag-apply ng mission. Kaya yung mga ka-branch na yun, tuwang-tuwa sa kanya. Hanggang ngayon nag-communicate yung pa-rin sila. Ayan, so talaga iba talaga yung kilig na kung saan po, brothers and sisters, kung sa mga nakakaalam po ng background ni Brother Josel, ay talagang tatawagin po namin talaga to dati sa mga SAEs. Legendary na po talaga. Ayaw, di ma! Legendary na. Marami na nakauwing mga misyonero na mga under pa niya, na mga bata pa nakauwi na. Si Brother Josel, talagang SA pa during that time. Pero natanggal yung break na yun. Oo, natanggal yun dahil lang kay sister. Ano pangalan ulit ni sister? Jazel Jane. Jazel Jane. DJ Jazz. I-L-E. You know? Nandyan ka na naman. I-L-E. Jazel Jane. You know, so yun na yun nagsimula po, brothers and sisters. Yun po, narinig po natin yung istorya na pagmamahalan po niya. No? Parang iba, no? Iba din. Yung estilo ng pangliligaw ng Brother Josel. Nakita ko, ang layo nun. Ang layo ng lugar ni sister. Alam mo, sobra, no? Alam mo, talagang plano ng Panginoon yun kasi
halos every Saturday. Punta ka doon? Punta ko doon. Layo nun. Alam mo, Brother Joas, mabait talaga ang Panginoon. Paano yun? Naka-motor ka lang? Motor ako. Hala ka. Grabe, sobrang sipag talaga. Pag dumaan ako diyan sa Sumilaw, yung, di ba sa Maloko, Sumilaw. Maloko yan Sumilaw, di ba? Alam ko yung mga road na yun Papuntang Balay-Balay. Most of the time, basa na yung dalan. Ibig sabihin, bago ako napadaan doon, ulan na. So maraming videos, Brother Joas, hindi ko nabasa. Hindi siya nabasa dahil parang ginabayan ka. Parang ulan na una, bago ko dating. Para sa akin, yun yung blessings talaga. Yung sinabi mo kanina sa mission is, obey with exactness. Yun. Kasi sa akin kasi Joas, yung prinsipyo ko kasi, ay yung... Pero meron siya, kaya lang natagalan. Ayaw, di ba? Mission ako. Yung parents ko, yung mga friend ko, nag-look up. They look me as their older brother. So I said, shit, yeah. Kailangan ko mag-set a good example. Not just a good example, pero kailangan ko ang akong goal sa akong kinabuhi. Yung good example ko sa akong future, sa anak. Tama po yun. Right, so thank you na marami. Alam po natin, brothers and sisters, nabitin po kayo sa storya ng pagmamahalan ni Brother Josel Arantilla sa kanyang anong tawag nyo? Hobby? Hobby ba yung tawag nyo? My love. Ayaw, di ba? Pero ngayon, medyo papa-mama na. Papa-mama na. So, my love, medyo may hello, my love. My love na. Papa-mama. Wala naman nangyaring palalap tawag, no? May tatlo na kaming anak, Brother Jos. 3 kids na sila po, brothers and sisters. So, pinayayaan po si Brother Josel. Super bait ang asawa ko, Brother Jos. Super bait. Yun talaga yung pinaka-importante. At maganda din. Sobrang ganda. Oo. Parang Turka yata. Turka, sobrang ganda. So, brothers and sisters, no? Nalaman po natin yung kwento ng buhay po ni Brother Josel. Kung sa mga nanonood po yun, kung nakilala niyo po si Brother Josel, talagang hindi niyo po maano talaga na yung stato ng buhay po talaga, no? Kahit yung mga SA talaga ngayon, huwag niyong isipin na wala na kayong chance na to get married in the temple. Di, ang masasabi ko lang, hintayin nyo lang. Yun. Pero, dapat may gawa. May gawa, alright. Pero huwag nyo kong gayahin na, alam mo naman. Para sa akin, kung nagsabi lang siguro ng Panginoon, just show, 40 pa ka magbinyo, mission ka na ba ito, gaya-gayo. Pero as time, ang panan, mabilis. Ngayon, so, ano yung masasabi mo ngayon, or tips, or advice? Unahin natin yung mga RMs. So, yung mga RMs ngayon, ang dami ngayong nanonood sa atin mga RMs. Yung kauwi lang, at saka yung, anong mga ibigay mo sa mga tips na sa mga RM? Lapit lang tayo dito. Ano yung mga tips na ibigay mo? Ang mga advice kay Kwan, kailangan ayaw gidog layo sa simbahan. Yun. Ang gingan nila nga, if you keep my commandments, you shall prosper na lang. That it's true. Ginood na. Ang Ginoo, muhatag yun siya. Palagi ingon nga din siya muhatag. Kung unsa imong kinahanglanon, unsa imong need, iya ginaghatag sa iyo. Ito yun. Kailangan ta patient. Kailangan ta patient to. Dili lang ta pwede kanang sa tawag na rush or something na nagbabadali. Nating madaliin, para sa ako, kailangan naging mabot na siya kay. Mabot rin. Ako wala mo ko na-expect po. Ayaw na ko na-realize nga ang Ginoo mo tubagon din yung ampo sa diyang maibot sa sasong ginabuhi. Tinood. Best talaga. Yung pula. Sabi ba, anak, din kamayin po lang Ginoo ba? Kanyang kabulugin siya unsang nasa nga. Pero bisa man ta perfect. Hindi tayo perfecto. Matag-adlaw. Kailangan na si Petro ang ganit, diba? Walang perfecto, Pero, ang Ginoo, always sigit siya naglantaw sa imong pag-uswag. Tinood. Yan ang yata. So, katong mga RM, huwag niyo akong gayahin na. Huwag niyo pong gayahin sa Brother Josel na matagal po. Ayaw, di ba? Buti nga, nakayanan ko, di ba? Sa tingin lang. Ayaw, di ba? Nakayanan kong gano'n. Buti nga, nakakayanan. Pero, mahirap yun. Mahirap din, Mahirap yun. Hindi basta-basta, hindi kasi lahat lang
mga na-experience sa Brother Josel, kailangan ma-feel din natin. Iba-iba kasi tayo ng mga karanasan din sa buhay, mga storya. Totoo yun. Para sa akin, hindi yun, ano. Kasi yung wife ko, sabi niya, ingan akong wife ko, magminyo ko daw ko na akong anak, kung mga 20, early 20. Masugot kita ko na siya. Sugot ka po ang kahit ko. Sugot ko. Iba talaga, Kasi meron naman kasi ibang parents kasi, sila ganahan taylang anak sa imong ninyo. Pero ang atong kong kinabuhi ko, design magutang nga magminyo. Dili pwede nga hold ang maputsyad nga magminyo. Actually ako naisip ko talaga during that time sa ano mo. Alam mo, big event yung nangyari sa iyo. Kasi sa amin talaga ako nagminyo na ako. Okay na kaya to. Siguro big event talaga yung mangyayari. Akala ko talaga parang nakita ko sa iba na ako ba kayo makita si may makakakuha ka kaya ng puso talaga ni Brother Josel, no? Di ba? Naisip ko talaga yun, iniisip ko yun. Pero hindi mo lang namalayan, di ba? Meron biglang talagang ano ko yun na, meron talaga makakatanggap kaya kay Brother Josel. Kasi sa estado kasi yung edad kasi natin tumataas Tumataas during that time. Hindi natin. Basta naalala ko lang, yung prayer ko. Yun. Sabi ko sa Panginoon, bigyan mo akong magiging akong mahimong asawa. Siguro, nabot sa point nga, ito akong prayer. Siguro sa akong edad. Yun. Pero, matingalan ko kay niabot man. So, ang Ginoo, ito ba kanya akong answer? Of yes. Yun. Kaya ako ba kang sister? Di po ko ingon nga galisod ko panguyab sa iya. Di po ko ingon nga sayon po panguyab sa iya. Para sa ako, kung unsa nang akong way pagpanguyab, mo'y akong gibuhat. So, para sa ako is, kay akong father-in-law, bago naman namatay. Dabi kami ka-close. Usay akong asawa, hingan gid siya nga, mas, usay, mapil sa akong asawa nga, ako ang anak nila akong asawa. Grabe gid kami ka-close akong kangan. Udang pagkamatay niya, nagkilaka ito gagawin. Kay bago lang? Ngayong taon just atong September 8. September 8. Kasi kay me, pag makulay ko Valencia, sila giminduha. Sa'yo, kumusta man ka? Sila, masay, ato may Valencia, kaya nasa sakinan, ako mag-drive. So, kaya namin ka-close akong love kayo na ba nga. Para sa ako, it's akong second father ko. Manang, tako kayo kanang ipicture sa kuha. Masaya kong kami. Pinoon yan. Brother Josel Harantilla of Quezon City Mission po, no? Ang pinaka-legendary na kung saan po 1997 to 1999 Quezon City Mission po yan. So talagang iba talaga yung power ng Quezon City. Naku, palakpakan po natin na nandito po ngayon. Shout out ko kang Brother Manny Etcham. Ayun, shout out. Since imong giskutan ng mission, usa sa nagatag sa saktog motivation gid sa mission si Brother Manny. Brother Manny Etcham. Hello po, kumusta po? Shout out po kay Brother Manny Etcham. Sa akong mga mentor yun. Hindi na ako na malimtan. Iba din yung estilo din ng ano niya doon sa mission. Brother Manny Etcham, kape yan. So siya talaga sa dili na ako na sa makalimutan nga tao. Part nila sa akong mission life. Yun. Alright, so brothers and sisters, thank you ng marami sa inyong panunood po. No? Alam ko pong busy po tayong lahat. Lalong-lalo na po sa ating bisita po ngayon. Talaga pong galing po itong Kinawi pa po. Talagang pumunta po dito po sa ating programa para lang po ma-share po sa atin yung experience po sa pagiging return missionary. Thank you, maraming salamat. Parang wala na, no? Parang may buhok din, no? Parang may buhok lang. Okay mo. Okay lang. Kintab, no? Iba talaga yung blessings talaga. Nakatatlo na si Brother Josel ngayon. So kaya lahat ng mga return missionary, hintay lang kayo, be patient. Advice ko sa inyo, brothers and sisters. Talagang Ginoo may plano. Yun. About sa plano. Right, so thank you, bro, sa time. Walay sa pa yan. Sunod, imo ko interview yun, kailangan naka-implant na ko kay mag-isisi ko. Ayaw, di ma. Sana. Alright, so
Brothers and sisters, tayo po'y magbabay na po no, sa ating mga brothers and sisters. Thank you na marami. Sa ating mga brothers and sisters, pwede na po mapanood po yung ating live streaming sa YouTube channel. So itong pinag-usapan ko namin ngayon, yung usapang araw na mapapanood niyo po sa YouTube channel po natin. Type na po, Lila Hona Radio, and then you will see all the videos about sa usapang shout araw. out net sa akong wife, si Justin Jane Higuayan Arancilla. Thank you, my loves. Sa akong anak na si Ellie, Isabel Arancilla. I love you, Ellie. Si Ina. Ang akong ikaduhang nga dalaga, gabi ka cute. I love you, Ina. O akong kamanguran. Yun, yung kamanguran. Sino, ano pangalan ni kamanguran? Si Azrael Giselle. I love you, baby. EJ. Alright, so yun. So yan po si Papa Josel. Thank you po na maraming brothers and sisters. So sa susunod po na Saturday po, no, sa ating iwan ko lang no kasi busy tayo. Magpapasko na is 10 days to go na, magpapasko na. Nakakatanggap ka na ng bonus, no? Sa akin, alam mo ang trabaho ko, ako naman wala nang bonus kasi hindi naman ko sobrang bonus yan. So, maraming bonus, sobrang bonus. Sige po, brothers and sisters, bye-bye! Bye-bye. Like and share po, brothers and sisters. Hello, friend. I know that there are things here on my end gotta fix, but I'm working to be worthier than this. Hello, light. Sometimes the things down here I can't get right, but I'm thinking I should find a way to shine a little more bright. So save a soul such as mine and calm that storm inside my mind. You reach to us and speak peace to us. You're my Jesus. Hello, sun. There are memories I feel I can't outrun. The debt is steep, but through you I can lay them at your feet. Hello, peace. I haven't felt you since October past, at least. It never leaves, but you will lend me strength when I am weak. So save a soul such as mine and calm that storm inside my mind. You reach to us and speak peace to
found. So save a soul such as mine, and calm that storm inside my mind. You reach to us and speak peace to us. You're my Jesus.